Nawa po ay nag-enjoy kayo sa inyong break. Kayo ba'y nagbabaon ng inyong merienda? Sana nga po. And then after this, you can have your lunch together. Ganda po pagka ganon. And then you can have fellowship of your own. Kung mapapansin po ninyo ay nalaktawan po natin yung letter J saka letter K. Yan po ay bagamat introduction lamang po, at yung pangalawa ay ganito po ang nakalagay sa letter K. In their own words, great men and women who highly respected the Bible. At mapapansin po ninyo, yan po ay para sa inyong pagbabasa lamang. So hindi ko po siya ipinapaliwanag. Pero basahin po ninyo at makikita po ninyo kung gaano pinahalagahan ng mga nauna sa atin ang salita ng Diyos, ano yung mga sinasabi nilang maganda tungkol sa kanilang mga experience na tutunan sa salita ng Panginoon. Para po sa inyo yan. Agad po tayong pupunta sa ating ika-8, and this is the Lamb. Kung babasahin ko po ang 2 Samuel chapter 22 verse 29, ganito po ang sabi. You are lamp, O Lord. The Lord turns my darkness into light. Dito naman po ay sabi ng salmista, you are lamp. Meaning it was God. O it is God. And likewise, the Word of God is the lamp. Sabi ng Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet, a light unto my path. Dalawang simbolo po ang mababasa natin dito. It's the lamp and the light. Pero in-expect na kapag meron kang lamp ay meron kang liwanag. Yun po ang mga sinauna na lamp nila, lalo na yung mga nakalagay sa templo nung araw. Yun po ay talagang tuloy-tuloy na sisindi, maghapon, magdamag, at meron pong nangangasiwa sa templo na kung saan ay dinadagdagan lang po yung mga langis doon. Kaya yun po ang inaasahan. Kaya meron pong lamp ay upang magpatuloy na lalagyan ng langis. Malala po ninyo, wala pong kwenta yung lamp kung wala pong langis. At hindi po magliliwanag yun. Subalit, ang salita ng Diyos ay supposed to be parang naimbak sa atin. And it should keep us going. Yung pong salita ng Diyos ang talagang nagpapaandar sa atin. Malaki po ang impact natin. I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. Tulad po ng sabi ko, na ang salita ng Diyos ay supposed to be our motivation. Nakakapagpatuloy po tayo sa ating pananampalataya dahil tayo po ay punong-puno ng salita ng Diyos. Hindi po tayo nauubusan. Actually, napakarami pong implication nito sa spiritual na buhay natin. Pero yun po ang ating sandigan ng salita ng Diyos. We keep on standing in the ground na ang pundasyon natin ay salita ng Diyos. And so it's like a lamp sa ating buhay. Ang susunod po ay yung light. Well, you are the light of the world, sabi ng Panginoon. And we are supposed to be light. But only if we are connected to Christ, who is the main light of the world. I am the light of the world, sabi ni Christ. And if anyone follows me, he will not live in darkness. Doon po natin unang makikita na kung ang isang Kristiyano ay talagang nagliliwanag po, ay meron po siyang katagumpayan sa kadiliman. That light of Christ overcome the darkness, sabi ng John chapter 1. And supposed to be, ay talagang overcome din tayo ng kadiliman, nang sa gayon ay masasabi natin na tayo yung liwanag. Pero marami pong paraan ng pagliliwanag. Sabi nga ng Panginoon, let your light shine before men so that they may see your good deeds and that they will glorify the Father in heaven. Yun po ay tungkol sa ating mabubuting gawa. But talking about the Word of God as our light, ay napakahalaga na ito yung pinaka-guide natin. We are living in a world that is so full of darkness. Thick darkness covers the world. Sabi po ng Isaiah chapter 61,
Kung babasahin po ninyo yung pasimula, talagang punong-puno ng kadiliman ng mundong ito, na kung wala tayong liwanag ay lalakad tayo sa kadiliman. So napakahalaga po na nandiyan ang salita ng Diyos. Alam nyo, we are always tempted sa ways ng sanlibutan ito. When we walk in the ways of this world, that means we are walking in darkness. Pero napakahalaga na katulad tayo ng mga pantas, maalala nyo yun sa Matthew chapter 2, na kung saan ay talagang yung tala na isa ay hindi sila bumitaw doon. These wise men lost their sight of that star, pero hindi po sila tumingin sa ibang tala na nandoon sa kapanahunan yan. Likewise tayo po mga kapatid, marami pong kumikinang sa mundong ito, marami pong maaaring parang liwanag na magdadala sa atin ng ibang landas, pero dapat ay manatili tayo sa salita ng Diyos. Only the Word of God will bring us to our destiny. Is the guide, life guide natin. At dapat ay sinasabi natin, maalala ninyo yung sabi ni Pedro, Lord, where should we go? You have the words of eternal life. Kung wala kang salita ng Diyos, you are walking in darkness. See, every thought of man, every ideas of man seems good. Parang magaganda yung mga idea ng tao, pero sinasabi ko po sa inyo, na karamihan po dyan ay maganda sa paningin ng mga tao na hindi po talaga malapit sa Diyos. Yung mga pamamaraan ng mundong ito. Na a-attract ang mga tao dyan, na lalo na mga worldly. Alam niyo yung Panginoon, ganun din po. If you read His word in John chapter 18, ay makikita nyo that people are attracted to the ways of the world and not of Christ. Pero yung mga alagad niya, sabi niya, ay talagang susunod sa Kanya because they love light and truth. Kaya ganun din po tayo. If we love the light and truth of Christ, stay in the Word. Ano man ganda na ipinapakita sa atin ng mundong ito, ano man attraction, ipinapakita sa atin yung mga ideas of men, napakaraming ideas of men sa mga iglesia sa ngayon. Kaya kung hindi tayo maging maingat, akala natin ito na yon, lalo na ginagawang kasiyahan ito and they are very attractive to the flesh. Yung mga pamamaraan nito ay talagang maraming naliligaw. Malala ko tuloy ang sabi ni Pablo kay Timoteo, yung bahagi ng kanyang sinabi dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 4, I think. Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung lovers of pleasures. Kasi parang kasing yung sinasabi ko na na-attract ang mga Kristiyano sa mga liwanag ng sanlibutan ito. Kaya nais ko ipakita sa inyo ito. Sa ngayon mga kapatid, ay makikita nyo ang maraming nasa simbahan na kung saan ay kung wala kang pang-steer sa kanilang laman ay hindi nila papansinin ang pag-church. Walang appetite sa salita ng Diyos. Yung Bible study o kaya Sunday school na salita ng Diyos talaga yung tinuturo natin sa kanila, they're not so much attracted with that. They love pleasures. Kaya titingnan nyo yung mga Kristiyano, pagka naglagay ka dyan ng mga pailaw-ilaw o andap-andap, ay yan ang mga gusto nila. At pagkatapos ay nandun ang mga entertainment. Nasanay sila dyan eh. Sa mga entertainment sa sanlibutan, ay hinahanap na ng maraming Kristiyano ngayon sa kanilang mga iglesia. They wanna be entertained. At ano ang ibig sabihin nito? They love pleasures rather than they love God. Having the forms of godliness. So tingnan nyo, lahat ng mga sinabi rito na hula ng Apostol Pablo tungkol sa mga huling araw, ay talagang makikita natin na maging ang mga sinasabing mga churches ay ginawa pong lugar ng kasiyahan kaysa sa lugar ng kabanalan at talagang pagsambat, pagpapasalamat sa Diyos. Sana po ay gumising tayo sa mga katotohanan ito na nangyayari sa ating kapanahunan. Tingnan po ninyo yung mga iglesia na kung saan merong mga ganito. Andap-andap, good music, and preachers that are so good speakers about things na huwag masyadong tatalakay sa kabanalan,
at mga obligasyon sa Diyos, kundi yung posisyon ng mga mananampalataya sa Panginoon. Those are the things that the people love in the so-called church today. They do not love truth, they abhor the truth. At kapag ito ay tumatama sa kanila, salita ng Diyos na parang tabak na magkabilay talim, na expose ang kanilang mga puso, they would rather leave the church. Kaya tingnan niyo naman ang mga nangyayari. Kung ano pa yung malalaking church, because they have all these pleasures for the flesh, entertainment, maging ang mga preaching, having the form of godness. They wanna show the world they love God by yung bang papikit-pikit doon, kala mo talagang yun na yung presensya ng Panginoon. Wow, those are attractive to a lot of people. You cannot attract me with those. Galing po ako sa mga ganyan. Malala ko na kapag nag-a-attend ako sa mga iglesia noon, ay makikita mo yung mga katawan ng mga babae na talagang kinikembot-kembot nila para bagang nang-aakit sa kanilang mga likod. But they are showing it to those people behind them na talagang meron silang ganitong mga korte ng katawan. Yan po ang totoo. And akala mo talagang naghahanap sa Diyos, pero papikit-pikit yan, papapalagpak, akala mo uhaw sa Panginoon. Pero hindi mabuksan ang Biblia. Alam nyo, kaya tayo na sa TBTI ay upang i-expose natin ang mga kamalian, upang makalis tayo, mawarningan tayo, because if the Lord has been warning us about all these things, we must have to be aware of them. Kailangan bukas ang ating kaisipan sa mga ganito. Alam nyo, kung wala pong kamalian dyan, I commend them to you. Love those people. We love them, pero kailangan malaman natin upang sa gano'n, hindi tayo matangay ng mga ganitong seems light, but they are pleasures of the flesh na nagugustuhan ng marami, hindi na ito liwanag. It's already darkness because it's of the world rather than of God. And temporarily, magugustuhan ito ng mga tao na nabubuhay sa laman. Kaya maging maingat po tayo. Another thing na nais kong ipakita sa inyo ay yung hammer. Hammer, martilyo. Sabi ni Jeremias, "Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock into pieces?" Well, makikita po ninyo mga kapatid na ikinumpara ang salita ng Diyos sa maso. I think it's not a martilyo, kundi maso. Hindi ko alam sa English yon. Pero pagdating sa New Testament kasi, it demolishes argument. Talagang wawasakin niya yung mga argumento. That is the Word of God. Nais ko ipakita sa inyo mga kapatid na minsan ito ang kailangan ng mga taong matitigas ang ulo, ang martilyo ng salita ng Diyos. Huwag naman ninyo ipukpuk yung inyong mga Biblia sa kanila. Huwag yung literal na martilyo, but use the word as a hammer to them, dun sa mga matitigas. And tingnan po ninyo kung lalambot sila, well, okay. So now they need water. Kapag lumambot sila, painumin mo sila. Pero pag matigas, ay yung salita ng Diyos ang gamitin mo sa kanila. Usually mga kapatid, alam nyo, katulad ito ng martilyo sapagkat sabi ng 2 Corinthians chapter 10, 3-5, "For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they are divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretensions that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ." Sinasabi po ni Paul dito na ang salita ng Diyos ang kanyang sandata na tila maso, demolish arguments. Alam niyo, itong totoo eh. Ang mahalaga sa buhay natin mga Kristiyano is that we have to be equipped with the Word of God. Nakakalungkot lang na maraming mga born-again Christians, yun nga ang naging problema natin, na hindi lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos. They cannot even defend the truth. At yan po ang katotohanan sa maraming Kristiyano. Although matagal na nilang hawak-hawak ang Biblia, hindi nila kayang panindigan ang kanilang pananampalataya. And they were being swayed as children, infants, sa pananampalataya. Alam niyo, ang dami kong nakikita mga Kristiyano na matatagal ng Kristiyano,
that is even today, kapag ka nakakita ng bago na mga doktrina, mga nakakaakit na doktrina, tila maganda sa kanila, mukhang kaakit-akit ang mga terminologies, it's all of the mind, ay talaga namang naakit sila sa mga ganon rather than the truth. Kailangan alam natin ang mga bagay nito sapagkat we need to stay in the truth. And if we have to demolish all these arguments, we use the Word of God to demolish them. Pag ayaw na nila na tanggapin ang katotohanan sa salita ng Diyos, then like the Lord Jesus Christ, let them, hayaan mo sila. Pero hanggat maaari ay gamitin mo ang salita ng Diyos upang itong mga bagay na kasinungalingan ito, mga argumentong ito na walang kabuluhan ay wasakin ng salita ng Diyos, and then have them captive through the mind of Christ, bring them to Christ, and in humility ay mababago po ang tao nito. So let us be equipped in handling the word of truth. Kailangan alam natin kung paano ito gamitin. It's like a armor, sandata, like the sword, ay ang salita ng Diyos ay armas na tila baga noong kapanahunan nila ay merong parang maso na talagang panggupo ito o pabagsak sa mga stronghold ng kanilang mga kalaban, and they uses the hammer para sa mga ganon. Now, para sa atin, ang salita ng Diyos, and alam natin na maging ang Panginoon, He uses the Word of God to demolish arguments. Some people doesn't want to accept the truth. He leave them. Iwanan po sila. Do not spend so much time with these people who doesn't love the truth. Mahirap ubusin ang panahon para sa mga taong hindi nagmamahal sa katotohanan. The next thing is the sword. So like, katulad ng sabi ko, the Word of God is the sword of the Spirit. Kanina inabasa natin yan sa Hebrews 4:12. For the Word of God is sharper than any double-edged sword, piercing even to the dividing of soul and spirit, and it judges the thoughts and marrows of the heart. So ang salita ng Diyos ay matalas kaysa sa tabak na magkabilay talim. Ganito po mga kapatid. Pag gamitin natin ang salita ng Diyos, hindi mo kailangan ang abilidad ng tao. The Word of God itself has power. Only be equipped in handling the Word of God like in a hammer, and the same thing in a sword. Pero ang sword kasi mga kapatid, kung titignan ninyo, talagang tumatago sa kaibuturan ng puso ng tao. So use them to judge the thoughts and marrows of the heart. Just preach the Word. Huwag nating papurilin. Huwag nating papurulin ang salita ng Diyos. Matalas na talaga yan. Kaya kung sasabihin mo lang sa mga tao ang salita ng Diyos, talagang aayusin niya yung mga bagay na hindi tama sa kanilang mga buhay. The Word of God itself has power. Sabi ko nga, na yan ang kailangan natin. But some preachers made the Word of God dull. Ano ibig sabihin? Nababago yung talim ng salita ng Diyos na tila baga ay tinatanggalan ng talim kaysa sa pure Word of God ang kanilang gagamitin, na sabi ng Biblia mismo ito ay matalas na kaysa sa tabak na magkabilay talim. The Word of God is the sword of the Spirit. Kukunin ng Espiritu ito at siyang gagamitin sa bagay na nais ng Diyos na ituwid. The Spirit and the Word goes together. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. You know that this is the Spirit of God when He uses the truth. And you know that this is the truth when the Holy Spirit reveals to you. But check it from the Word of God again. Yan po ay isang bagay na kailangan nating malaman. Kung paano ang isang pulis ay kailangan alam niyang gamitin ang kanyang baril, likewise, ang mga mananandata ay kailangan alam niya kung paano niya gamitin ang kanyang tabak. Ganyan din po sa atin. Kailangan alam natin kung paano gamitin ang salita ng Diyos. Ang susunod po natin ay silver. Unang ginamit ang salitang silver sa Genesis 13:2. At ito yung panahon ni Abraham na kung saan ay dumami ang kanyang kayamanan galing doon sa Ehipto. Kasama ng silver na yon ang wealth na salita. So silver and wealth are entwined together
from the very beginning. Meaning, pagka binabanggit ang silver, ay nangangahulugan ito ng kayamanan sa mga naunang tao. And likewise, dito sa panahon natin, o kaya sa Biblia, ay kinukumpara ang salita ng Diyos na isang kayamanan. Meron ba mga ilang katanungan? Kung bibigyan ka ng pagkakataong mamili, isang kwarto na punong-puno ng Biblia, isang kwarto na punong-puno ng pila o ginto, yung mga wise, siyempre, pipiliin nila yung ginto at pila pagkatapos bibili daw sila ng isang kwartong Biblia. Those are wise. Pero sa literal na buhay, what do you prefer? Now, alam ko kung anong sagot nyo. Siyempre, as a spiritual people, ay sasabihin nyo, yung Bible na lang. Dahil magdadala sa akin yon ng pangwalang hanggan. Totoo po yun, na kapag spiritual ang pinagkaabalahan mo, it will bring you to eternity. But also this carnal will bring you to temporal and of course destruction ang dadalhin niya sa iyo. Makikita nyo na ang katotohanan ito, mga kapatid, kung papipiliin ka sa dalawa, siyempre, itong bagay nito, ang salita ng Diyos. Pero, ganito po yan. Kailan mo pa pinagnasaan na uunahin ang salita ng Diyos? Sa literal na buhay mo, ano ang inuuna mo? Ang paghahanap ng mga pangangailangan mo o ang salita ng Diyos? Then, that will tell you something. Iba ang ipuprove yun sa'yo. Kung sa ngayon ay uunahin mo pa yung mga bagay na pang-temporaryo kaysa sa mga bagay nito. Maraming Kristiyano ay kapag kaaraw ng linggo, double pay, ay talagang hindi nila pinapalagpas yun. Sometimes it's practical na hindi naman tayo naliligtas dahil sa ating pag-church. Pero doon mo makikita na dahil double pay ay talagang inuuna nila yung mga bagay na gano'n at kinakaligtaan nila ang pang walang hanggan o kaya yung pang-spiritual na bagay. Later on, makikita mo, nagumon na sila sa mga bagay na gano'n at nakakalimutan na talaga totally ang pang-spiritual. And that's the truth. It has proven na talagang mas mahal nila ang mga bagay sa mundo ito kaysa sa mga bagay na pang walang hanggan. Ang susunod ay tungkol sa ginto, much pure gold. Of course, again, it's a gem, it's a wealth kapag binabanggit ang ginto. Sa Psalm 19 verse 10, sabi po rito, they are more precious than gold, than much pure gold. Pinapakita sa Biblia na ito ay kayamanan, jewel, para sa isang tao. Sa Genesis 2, 11 and 12, there are special stones noon pa man. Hindi ko alam kung matawag na stone or gem na nandoon na. Ito ay kalimitan pinagkakabalahan ng maraming tao. It talks about wealth, kayamanan po ito. Now, kung papipiliin ka, siyempre, bilang spiritual na tao, pipiliin mo sa salita ng Diyos. But again, pareho rin po yan ng silver na depende sa iyong inuuna sa kapanahunan ito, whether gold or the Word of God. Mga kapatid, you know, contentment is very important. Sa totoong buhay, dalawa ang Panginoon. Money or the Lord. Or the Lord or money. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Panginoon, you cannot serve both God and money. Hindi mo kayang paglingkuran ang dalawang ito ng sabay. Pero makikita niyo sa ating kapanahunan na ang dami ay tila napaka-spiritual kapag sila ay mayaman. Now, tingnan itong katotohanan ito. Sa mga nakaraang panahon, kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, makikita yan sa pamamagitan ng iyong mga sakripisyo at paghihirap para sa kaharian ng Diyos. Hindi na po ngayon. Ang mga spiritual sa ating kapanahunan ay yung mga yumayaman. Merong mga mansyon, ilan ang kotse, ilan ang sasakyan, malalaking church, maraming member. Alam niyo, ganong kabilis si Satanas na ikuti ng isang bagay dahil sa kawalan o kakulangan sa salita ng Diyos. He can easily turn upside down things na ngayon ay iba, sa susunod ay iba na naman. At makikita nyo na ang mga tao ay yung mga interpretasyon sa Biblia na hindi galing sa Biblia, kundi galing sa kanilang sarili,
ay nag-iiba-iba and very dangerous po siya. Kung bibigyan ka ng Panginoon ng kayamanan, receive it. Dahil marahil ikaw ay napagkakatiwalaan ng kayamanan. Pero mga kapatid, kung yan ang inuuna mo, pwede kanyang ilayo sa Diyos sapagkat sabi nga, you cannot serve both God and money, whether you will despise the one or love the other. Tingnan ito. Meron pong mga leader, ito po ay nasa YouTube, na sabi niya, the lack of money is the root of all evil. That is absolutely against what the Bible said. Ang sabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Itong leader na ito, sabi niya, the lack of money is the root of all evil. And then sabi pa niya, ibigay niyo sa akin yung pera niyo, ibigay niyo sa akin, ako mukhang pera ako eh. And alam niyo, napakaraming tagasunod dito, hanggang ngayon pinapapurihan ito. Alam ko po na walang masama sa pagiging prangka. Pero yung iprangka mo, yung totoo, na ikaw ay mukhang pera, abay, iiwanan talaga kita. Bakit? Sabi ng Biblia, huwag kayong magmukhang salapi, sapagkat hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Eh harap-harapan na sinabi mong mukha kang pera, ibig sabihin, iniwanan ka na ng Diyos. Wala kang presensya ng Diyos, pero magaling ka lang magpatawa, magaling kang magdala ng iyong mga pananalita, pero I tell you, ang totoo, wala kang espiritu ng Diyos kung ikaw ay nagmumukhang pera. At ang totoo nga, talagang, itong pastor na ito ay talagang prosperity gospel ito. Na sa mismong tenga ko, narinig ko na sinabi niya, there is money in soul. Kung merong pera sa basura, merong pera sa kaluluwa. What do you mean? Nagagawin mong pera ang kaluluwa? Ganyan po, marami. Pero nakakalungkot na itong mga tagapakinig niya, pinapalakpakan pa siya. Yan ngayon ang trend eh. Yung mga sinungaling, mga wala na sa sinasabi ng Biblia, na nag-aalok ng kayamanan sa mundong ito, yun na yung mga pinapalakpakan, tanggap na maraming tao. They have focused the minds of the people to the eternal or to the temporal things of this world. And they love it because these people who follow them are also carnals. Mga karnalidad ang kailang pamumuhay. And so, yun ang gusto nila, mga preaching na gano'n. Sino itong gustong yumaman? Amen. And so, lahat nagtataasan ng kamay, nagsisigawan ka agad yan pagka sinasabi mo, magkano nais nyo hingin sa Panginoon? Okay. So, lahat, magsulat kayo. Bakit ko alam ito? Kasi naging kabahagi po ako sa ganyan na gawain. Mapalad ako at nahabag ang Panginoon sa akin, pero nagkaroon po ako ng pagmumuni-muni na mukhang iba na ito. Sana gumising ka rin na hindi yan ang pagpapala sa New Covenant na siyang later on ay ipapaliwanag ko sa inyo. Yan po ay sa Old Covenant na talagang literal na kayamanan sa mundong ito ang inaalok. Malinaw po sa banal na kasulatan. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan na paglingkuran ng pera at ang Panginoon. Pero napakagaling ng mga ito na kaya nilang pagsabayin. Pera, pagmamahal sa pera, paglilingkod sa pera, pagmamahal sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Totoo kaya yun? Sinong sinungaling? Sila o ang Panginoon? Kung ang Panginoon ay sinungaling, kaya mong pagsabayin ang pera at kayamanan. Kaya mong mahalin ang pera at kayamanan. Pero kung totoo ang Panginoon, sabi niya, you cannot love both God and money. You cannot serve both God and money. Hindi mo pwedeng pagsabayin. Then sila ang sinungaling. Kaya mamili ka ng iyong susundan. Ang Panginoon o ang mga preacher na ito na kaya nilang pagsabayin ang pag-ibig sa pera at pag-ibig sa Panginoon daw. Punta tayo sa number 14, and that is rain. Mula sa Isaiah 55, 10 hanggang 11. As the rain and the snow come down from heaven. Ang ganda nito, no? Sapagkat dinalawa niya, rain. Sa iba kasi, snow. It's not rain. Yung kasing rain sa malamig na lugar, pag bumaba, nagiging snow na. That is a wonder of the Bible. Alam niya na pwedeng i-apply ito sa iba't ibang lugar. So kahit anong init ng lugar na yan. Pero sa mga malamig, meron sa umuulan, meron sa karamihan ay yelo ang dumarating. Pero bilang salita ng Diyos, ito ay napakaganda.
na ang salita ng Diyos ay nagre-refresh sa lugar. Yan ang unang sinasabi rito. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yield seed for the sower and bread for the eater. So is my word does not go out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I have sent it. Sabi ng Panginoon, ang tubig galing sa langit, whether it's rain or snow, ay talagang i-accomplish nito ang kanyang layunin na i-refresh at patubuin ang mga bagay sa ibabaw ng lupa. So is my word will not return to me void and empty. Alam niyo, trust the word of God. Keep on sowing. Keep on sowing the word of God to the people. And trust the word of God is powerful enough. Bahala ang Panginoon dyan. Kung walang mangyari, meron. Sabi ng Biblia, posibleng walang mangyari. It's either it will harden the heart of the people, it will reveal the heart of the people. Ang salita ng Diyos ay test reagent po yan sa puso ng tao. I-reveal niya kung ang puso ng tao ay parang daanan, parang batuhan, parang dawagan, o parang matabang lupa. Pero ang obligasyon natin dyan ay yung paghahasik ng tubig na ito, pagdidilig ng salita ng Diyos sa mga tao. And so, ang obligasyon natin yan is the pure water, pure snow ang kailangan natin at hindi yung adulterated. Huwag na natin timplahin. Ang ibig ko sabihin, para sa ganon ay nandun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Rain is very important. It gives life to people when we give them the Word of God. Another thing is like a seed, binhi. So, ang salita ng Diyos ay kinumpara sa binhi. At yan po ay makikita natin sa James 1:18. The Word of God is compared to seed. And likewise in 1 Peter 1:23. For you have been born again out of perishable seed, but of incorruptible, enduring, living Word of God, which abideth forever. Now, tingnan niyo po, ang salita ng Diyos ay parang binhi. Sa pagkukumpara na ito ay kailangang ihasik sa mga puso ng tao. Sabi ko nga, this is the test reagent of a heart. Malalaman mo kung matigas talaga ang puso ng tao, walang nangyayari kahit hasikan mo ng salita ng Diyos. Kung ito ay parang batuhan na masaya naman, nakakangiti naman kapag ka nakikinig, pero pag uwi, walang nangyayari, ganyan ang puso ng mga tao na na-overcome ng problema. At yung isa naman ay parang dawagan, malapit ng mamunga, gusto nang magbago, magkakaroon na ng mga bunga ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. Subalit sinasakal ng dawag, mga suliranin, mga kayamanan, alalahanin sa mundong ito kaya hindi nakapamunga. Now, bakit ko sinasabi ito? Kasi gusto kong masalamin nyo ang inyong mga buhay na ang salita ng Diyos na naihahasik sa inyo ngayon, i-reveal niya kung ano ang puso nyo. Magbabago kaya ito? May mangyayari kaya? O kaya temporaryo lang ang kanyang kagalakan, pero kalaunan ay kakalimutan niya ang salita ng Diyos. O kaya magkakaroon talaga ng pagbabago. Malaki ang progreso ng bawat salita ng Diyos na naihahasik sa kanya. And that will become wonderful. Yung puso na katulad ng daanan, si Satanas lang ang nakikinabang ng salita ng Diyos. He will snatch every seed from there. Pero makikita nyo na ang salita ng Diyos, ang problema natin dyan ay yung pag-ahasik. Huwag natin problemahin kung ano ang resulta. It will always be God who work His way sa pamamagitan ng katotohanan. So tingnan nyo ito mga kapatid. For the word of God is sharper than any double-edged sword. And another thing, sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kaya, we have the Holy Spirit powerful to convict the world. We have the Word of God taking that Word na maihasik sa puso ng mga tao upang sila i-convict towards their repentance and salvation from their sin. Ganyan po ang kahalagahan ng pag-ahasik ng. Sinasabi ko ito
upang tayo ay maging masigasig sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Yun lang ang obligation natin. Whether they will be converted, huwag nating palabnawin ang salita ng Diyos, pagandahin ang salita ng Diyos upang katanggap-tanggap sa mga unbeliever. Yes, preach the Word of God in as much as you know it. Naunawaan tayo ng Panginoon sa level ng ating kakayanan, and then the Word of God is powerful to work its work, yung kanyang trabaho sa buhay ng mga tao. Yan ang trabaho natin, maghasid ng salita ng Diyos. Nais kong ipatuturo sa inyo. Nung ako po ay halos araw-araw nagtuturo ng Bible School before the lockdown, usually nakakapag-preach lang ako, maliban sa mga tinuturuan sa Bible School. Meron po kaming mga nasa 40 na estudyante, 2 grupo po yan, during that time. And meron po akong mga grupo, so almost ang pahinga ko lang during the week ay Friday. I mean, sa aking mga pagbibiyahe, nagpipreach ako sa mga jeep. Usually, ang laman ng isang jeep ay pang 25, ako o yung driver. Meaning, 24 ang aking audience sa preaching. At hindi ako consistent sa pagpipreach. Usually, pagka umuwi ako, pagod ng aking lalamunan sa pagtuturo, ng nasa 3.5 oras o kaya 3 oras na pagtuturo, ay hindi ko na nagagawang mangaral. Ano ang punto ko? Ang punto ko ay hindi ko kinaligtaan ang pagpipreach ng salita ng Diyos kahit ako'y nagtuturo halos araw-araw sa mga tao. Pero alam niyo, nung nag-lockdown, sabi ko, Lord, ano ito? Ayokong walang mangyari sa buhay ko. Nagkaroon ako ng idea na mag-video ng mga katulad nito. Dati na ako nag-video pero hindi ako interesado masyado sa ganon. Minsan na hindi ko nagugustuhan ang aking mga video. But it seems that it is time. And kung makikita po ninyo sa aking Facebook, I started videoing the Kingdom of God. Dahil napakaganda ng message na yan. Bukod doon, ay inaccept ko lahat ng nakabinbin na aking mga friend request. Hindi po ako basta-basta tumatanggap noon dahil ayoko po ng maraming kaibigan na ang gagawin lang sa akin ay papoproblemahin sa kung ano-ano mga ipinopost nila sa Facebook. Ang nangyari, inaccept ko lahat yun. Then I started videoing noong April 10. Titignan po ninyo yan. Yun po ang unang upload ko. So malamang nag-video po ako ng April 9. And without any editing, ay in-upload ko po ito sa videos. And ang ginawa ko ay meron po akong mga itinatahal. Konti-konti lang nung una. May nakita ko na pwede palang magtag ng 100. So nagtag ako ng unang 100. Puro pastor po yan, mga kakilala ko. Hindi ko alam kung ilan ang na-offend, ilan ang umayaw o kaya ilan ang hindi nanonood. Pero marami po ay nagandahan doon sa Kingdom of God from the very beginning. Later on ay hanggang sa 43 videos ang Kingdom of God, pero meron pong kulang yon. Yun ay tungkol sa mga utos ni Kristo. Hindi ko isinama dahil may libro na ako doon. But I can do that. And I can put them in videos para lahat ng mga nais matutunan ng mga commands ni Christ ay mapanood nila sa video. Pero hindi ko pa ginagawa sa ngayon. At least siguro mga 13 videos pa yan. Ang punto ko rito mga kapatid, ay mas marami akong naaabot. Sabi ko nga pag ako'y naupo, I can reach 400 to 500 people in just one sitting. At lahat ng mga bagong mga friend ko ay nilalagay ko yung Kingdom of God Part 1 and 2 so that they can view it. Malala ko na minsan ay may I think chat na classmate ko nung elementary na nagandahan siya doon sa video ng Kingdom of God. And tuwang-tuwa siya. He was a Catholic, I know. But sabi niya, na-encourage ako doon, sabi niya, ikaw ang aming pastor. Sabi ko, how did I become your pastor? Anyway,
Yun po isang kagalakan para sa akin na makita na may mga resulta yung aking ginagawa diyan. Some of those people are very proud not to accept it. Marami diyan mga pastor, hindi nila maisip na itong kaibigan nila, kapwa nila pastor ay ngayon ay nangangaral sa kanila. Alam nyo, nung una, ang daming nagpasimula na mag-video, then once a week sila, and then nagla-live sila. Kalauna, nawala sila, marami sa kanila ay nawala. Ano ibig ko sabihin? Malamang naubusan na sila. But here I am, because I am filled with the Word of God, ay tuloy-tuloy pa rin na sa totoo lang, ngayong araw na ito, today is June 5. So from April 10 to 5, ang video na nai-upload ko ay nasa 75 na. 75. Mas mahaba kaysa sa araw lahat ng lockdown. Hindi ko alam kung mas marami. Totally, mga kapatid, ay halos araw-araw nakapag-video ko, pero hindi naman araw-araw. Alam ko marami akong mga lagpas, pero sometimes nakakapag-video ako ng 2, 3, and so nakakahabol ako dun sa mga kulang. Ano ang ibig ko sabihin? Kung ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, hindi ka kakapusin. At sa totoo lang, talagang nanggagalaiti ako sa dami pa ng gusto kong gawing video para i-upload sa YouTube. Pero napapansin ko na they will not love the truth. People are not lovers of the truth. Ang hinahanap nila yung mga video ng 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Pagka katulad ng mga video ko, noong una 35 minutes, yun lang kasi ang limitasyon ng Facebook. So akala ko ganun din sa YouTube, pero mas mahaba sa YouTube. Kaya ngayon ay halos umaabot na ako. Some of these videos are more than 1 hour already, and I don't know whether I can upload them in YouTube. Sure, maaaring marahil o baka pwede, pero umaasa ako na nawa ay marami magmamahal sa mga katotohanan ito. Seriously, planting great seed sa vineyard ng Diyos sa mundong ito. Hindi lamang po sa mga unbeliever, maging sa mga believers. Nalulungkot lang ako dahil sa jealousy, dahil sa pride, marami po ay hindi nanonood. Alam niyo, ito ang kinalungkot ko. Minsan tinitignan ko, ang nag-share umaabot na ng 40, ang nanood wala pang 30. Ano ibig sabihin nun? Na mas marami sinishare lang kaysa sa panuorin nila. Mabibilang yung panood kasi lalabas yun sa YouTube. Mas maraming nagsishare. Just keep on sharing them. Papasa nila yung aking video, pero marami po sa kanila hindi nanonood ng tutuhanan sa mga videos na ito. The last thing na nais ko ibahagi sa inyo ay yung fire. Fire. The word of God is like a fire, sabi ni Jeremias sa Jeremiah 20 verse 9. It's like a fire, sabi niya, trap in my bones, and if I shut my mouth, it will burst out. Sasambulat ang mga salita mo sa akin. Mga kapatid, do you want to be on fire for God? Alam niyo, do not be on fire for God by having the Spirit alone. Laging sabi ko, ulitin ko na naman, na ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, laging magkasama yan. Tingnan niyo ito. Ang mga alagad ng Panginoon ay they were filled with the knowledge of the Lord. Tinuruan sila ng Panginoon for more than 3 years. They were filled with the knowledge. Excited na sila. Pero sabi ng Lord, wait until that the Holy Spirit will come upon you with power, with fire. And of course, the tongue of fire came upon them. So with the fire of the Word, with the tongue of fire from the Holy Spirit, together makita nyo ang mga lingkod ng Diyos. Hindi mo na sila mapapatras sa mga banta sa kanilang buhay. Sa unang preaching ni Pedro, with on fire for God, both the Word and the Holy Spirit, 3,000 were converted. Yung 3,000 na yon, they already received the Holy Spirit of God. Bumaba sa kanilang Espiritu ng Diyos. So,
Anong kailangan nila? Well, enough na ba yun na sila ay puspos ng banal na Espiritu? Hindi po. Sabi ng Acts 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. Yan po ang sabi doon. Kaya makikita nyo na sila ay mga Hudyo, but they needed the word from the Lord, yung mga teaching ng mga apostol. By the way, mga kapatid, most of my teachings here, I call them apostles' teaching. Apostles' teaching. So, tinuruan ng mga apostol yung 3,000 na yun. Araw-araw sila nagkakatipon. Araw-araw sila nakikinig sa paanan ng mga apostol. At siyempre, sila rin ay nag-init. Nag-alab din sila. They were already on fire for the Lord. And some of these notable men are Philip and Stephen, and some who were filled with the Holy Spirit. Sapagkat yung mga iba, malamang nagpabaya o kaya hindi masyadong nag-aaral. Actually, sa chapter 15, ay makikita natin doon na mayroong mga convert na hindi naupo sa paanan ng mga apostol, naging problema sila. Naging problema sila ng mga apostol dahil hindi sila napuno ng salita ng Diyos. Now, ang punto ko rito mga kapatid, when you have both the Holy Spirit fire and the Word of God as fire, at ikaw ay on fire for God, then you can keep on going, because you will be on fire for the Lord. Pag na-neglect mo ang isa dyan, you have love wickedness and neglect righteousness, and then na-neglect mo ang salita ng Diyos, you will die down and lose your fire for the Lord. Do not quench the Holy Spirit of God. So, yan ang nangyayari sa marami. Kaya kung tatanungin kita ngayon, are you on fire for the Lord? Ikaw ba'y nag-aalab sa Panginoon? Pag tinatanong ko po yan sa marami, bigla na lang Amen! 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 Ganun po sila. But the truth, gusto lang nila ipakita na sila ay on fire sa Panginoon. Kung hindi ka on fire kay God, it's either you are lukewarm or cold Christian. At ang sabi ng Panginoon sa iglesia ng Laodicea, na maligamgam, susuka kita. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Gusto niya na tayo ay maging maalab lagi sa Kanya. Meaning, loving Him with all our hearts, 100%. 100%. Yun po ang gusto ng Panginoon. If we are still in the 98%, 99%, hindi pa kontento si Lord yan. Huwag ka rin makontento. Give the Lord 100% of your love and passion and be on fire for Him. Because in these last days, ang tanging mga maaalab sa pag-ibig nila sa Panginoon at sa pag-ibig nila sa salita ng Diyos, they have the filled with the Word, ang patuloy na magagamit ng Diyos sa mundong ito. So be on fire for God. Fill yourself with the Word of God. Malalim yun yung sinabi ko sa nakaraan, na kung saan ang salita ng Diyos ay parang gatong. Ang motor na walang gatong ay puro lang tunog ang marinig niya. Pag sinisipa mo yung starter. Pero kapag yan ay puno-puno ng gasolina at maayos, siyempre aandar yan. Aandar ka na ba sa Panginoon? Nawa nga po. God bless. Magandang araw po sa inyong lahat.